Hello, kamusta na tayo? Anong pinagagagawa niyo? Nagbabasa na tayo ng Bible, no? Um, Asa na ba kayo sa Bible? Kahit nasa Genesis, Exodus, basta magbasa lang tayo. May times na hindi natin maiintindihan yung binabasa natin. Pero hingi tayo ng guidance kay Almighty Father na ipadala niya ang Holy Spirit sa atin para maintindihan natin. Sabi natin kay Almighty Father, sinisik kita. Gusto kitang makilala. Kaya nagbabasa ako ng Bible, Almighty Father. Tulungan mo ako. Ganon ang sasabihin natin kay Almighty Father. At alam ni Almighty Father ang puso mo. Kaya ibibigay ni Almighty Father ang ang prayer mo na yon. Kasi para yun sa kanya, para makilala mo siya, kasi gusto niya magpakilala sa iyo. Kaya i-reveal niya ang sarili niya pag hinanap natin siya wholeheartedly. Kaya magbabasa tayo ng Bible, magpipray tayo. Okay, hindi natin kailangan na meron tayong hawak na kahoy, ganon, or nakatingin tayo sa bato. Hindi natin kailangan yon. By faith. Kahit wala tayong nakikita, it's by faith. We pray to our God, to our Father, by faith. Kahit hindi natin nakikita. Yung mga tao noon, sila Noah, sila Abraham, wala silang nakikita. Pero, sunod sila kay Almighty Father. By faith. Okay? Magre-recap tayo sa last time na binasa natin. Sa 2 Thessalonians. But before that, di ba sa 2 Thessalonians, binanggit yung man of perdition or the man of lawlessness or the evil man. So yung evil man na yun yung Antichrist. So lahat ng ayaw ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, yun ang ginagawa ng lawless man kasi demon possessed siya. Ang sinusunod niya, yung tatay niya ng father of all lies. Kaya, syempre, kung father of all lies yung tatay niya, lahat ng gagawin niya, puro kasinungalingan. At puro dito lang sa earth yung focus niya. Yung kayamanan sa earth ang focus niya, yung mapaganda ang earth ang focus niya, yun ang focus ng man of lawlessness or man of perdition or the Antichrist. Kasi unat-unat pa man, no? Since time immemorial, gusto na niya talagang i-conquer ang mundo na siya ang maghari. Kaya nga, pina-persecute ang mga Christians noon pa man. Kaya nga, si Jesus na ipako sa cross dahil gawa yun ng demon. Pero ginawa ni Almighty Father na maganda yun para ma-save tayo. Hindi alam ng devil yun na gano'n ang mangyayari. Okay? Akala niya na iisahan niya si Almighty Father, hindi niya alam. Ang tatay natin, man of wisdom, he's awesome, he's wonderful, he's amazing. Hindi alam yon. Gusto yan laging talunin si Almighty Father. Hindi niya matatalo si Almighty Father. Never. Kaya ang ginagawa ngayon niya is tayo na mga tao, ang kinokorrupt niya, sinasaktan niya tayo para mapunta tayo sa kanya. Pag napunta tayo sa devil, si Almighty Father ngayon ang malulungkot. Tayo ang ginagamit niya para malungkot si Almighty Father. Kaya wag nating ibigyan ng daan para mapunta tayo sa devil. Dahil kay Almighty Father tayo, siya ang tatay natin, siya ang creator natin. At siya lang ang nagmamahal sa atin ng totoo.
Dahil nabigyan na tayo ng proof na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ma-save tayo. Okay? So yung man of lawlessness, puro kasinungalingan. Marami siyang gagawin na kasinungalingan. Kahit sa internet, di ba ngayon may mga kasinungalingan na nangyayari sa internet. Pwede na maiba ang boses mo, pwede na maiba ang itsura mo, kahit video na iba na ang itsura ng tao, sa picture na edit na, lahat-lahat na, kahit sa mga nakikita nyo sa skies, sa mga clouds, kahit umaga o gabi, may nakikita kayong parang minamanipulate na, kaya na i-manipulate ng computer abot hanggang sky. Kasi minsan yung ilaw, di ba? Nakikita nyo sa internet yan, no? Kaya yun yung mga kasinungalingan na ginagawa ng demonyo para ilihis tayo ng tamang landas, para ilayo tayo kay Almighty Father, para sabihin na walang Diyos. Ganun ang ginagawa ng demonyo. Para sabihin sa mga followers ni Christ na mga baliw ang mga followers ni Christ. Yun ang gustong sabihin ng demonyo. Kasi nga, hindi natin nakikita pero may faith tayo. Kaya nga, kahit noon pa man, yung mga tao na faithful kay Almighty Father, pinapatay. Sinasabihan ng demon-possessed kahit hindi naman. Dahil nagtitiwala sila kay Almighty Father, meron silang gifts of the Holy Spirit. They have the gifts of healing, faith, knowledge, and wisdom. So, yung mga tao noong araw, pag nakakita ng mga ganong klase ng mga tao na kakaiba ang talino, kakaiba yung wisdom, they have the gifts of healing, they speak in different tongues, iisipin ngayon ng iba, ay demonyo to. Hindi sila kasi informed. At yung mata nila is blinded by Satan. Kaya ang ginagawa ngayon nila sa mga Christians noon is pinapatay nila. Gaya ni Paul, di ba? Lahat ng mga apostles, pinatay. Di ba nagpa-pray ang mga apostles na ingatan sila? Ganon si Paul, iniingatan kami ni Lord. O iniingatan tayo ni Lord. Iniingatan talaga tayo. Pero, nung kinuha na niya si Paul, anong nangyari kay Paul kung paano siya namatay? Iningatan siya ni Almighty Father. Kasi, yung katawang lupa lang niya, ang nasira. Pero yung spirit niya, yung soul niya, nandun kay Almighty Father, hindi nasira. Kaya iningatan siya ni Almighty Father. So, ganun din tayo, kahit masira man ang katawan natin. Iingatan tayo ni Almighty Father dahil yung soul natin, yung spirit natin sa Kanya, eternal life in heaven. Yun. Nagkakaintindihan tayo, no? Kasi baka sabihin niya, ay bakit nagkasakit yun? Akala ko ba iniingatan siya ni Almighty Father? Bakit siya si Paul pinatay? Akala ko ba iniingatan siya ni Almighty Father? Iniingatan. Okay? Ang mga faithful followers of Christ, faithful people of the Almighty Father, iniingatan. Hindi lang hanggang physical, but most especially spiritual, kaya pati spirit and yung soul, iniingatan. Dahil alam naman talaga natin na ang katawan natin, nasisira talaga, naluluma. Naluluma na tayo, no? Kayo ba naluluma na rin kayo? Napapansin ko na rin, naluluma na rin ako no? Pero wag tayo mag-aalala. Kasi, kay Almighty Father, pagkasama natin siya, hindi na tayo tatanda. Alam niyo na, no? Hindi natin kailangan ng fountain of youth. Pagkasama si Almighty Father, hindi na tayo mamamatay. So, yung man of lawlessness, binanggit din sa Book of Revelation. Ngayon sa Book of Revelation, na-share ko na dati sa inyo, no? Yung 7 churches na binanggit sa Book of Revelation. Ano ba yung mga 7 churches na yon?
Dati, nung bata ako, sabi, ang 7 churches na yon is, yun yung Stone Age, yun yung Metal Age, yun yung mga nakaraang nangyari na nung past. So, iniisip din na ngayon, baka nasa, ano na tayo, Sardis Age na tayo, yung mga ganon. Pero hindi yon. Okay? Hindi. Kasi noon yun ang turo sa amin. Nung, yung mga matatanda, nakikisali ako. Kahit hindi pwedeng, parang pamatanda, nakikisali na rin ako kasi hindi ko alam kung saan ako sasali. So, ganun ang turo sa amin. So, yung Ephesus daw, nangyari na yon, past na yon. Yung Smyrna, tapos na rin yon. Yun yung time daw ni Nebuchadnezzar or kailan yung si Nebuchadnezzar? Hindi ko kilala siya. Nasa Bible si Nebuchadnezzar. Pero hindi yon, okay? So, ang 7 churches, di ba tayo ang church ni God? Tayo, temple ni Jesus Christ, saka ni Almighty Father. Kasi sa katawan natin sila, naninirahan sa puso natin sila. Yung law ni Almighty Father, nasa isip natin, nasa puso natin. So, tayo ang church ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya kahit saan tayo mapunta, dala-dala natin sila. So, binanggit sa Book of Revelation na may 7 kinds of churches. So, ibig sabihin, 7 kinds of Christians or people in this world. 7 kinds. Pero mostly to, mga they call themselves as followers of Christ or Christians. Kasi nga yung Book of Revelation, prophecy to. Yung Book of Revelation, it is a small book, gaya nga prophecy ni John, na pag kinain mo, matamis. Nakalagay sa Book of Revelation, mababasa nyo ron. Itong small book, sabi, kainin mo, sabi ng angel, kay John. So, kinain ni John. Nung kinain niya, matamis sa bibig niya. Pero nung napunta sa tiyan niya, sa tummy niya, mapait na. So, ang ibig sabihin nun, in Book of Revelation, masaya tayo dahil darating na si Jesus Christ sa Book of Revelation. Dito niya nire-reveal. Kaya nga revelation reveal. Ni-reveal ni Almighty Father kung anong mangyayari. So, masaya tayo. Pero, pag nasa tummy na natin, pinaprocess na ng tummy natin, nasa tummy na natin siya, may isip ngayon natin yung mga mahal natin sa buhay, kung asa na, paano na mangyayari. Kaya mapait na, okay? Mapait na. Malulungkot din syempre tayo kasi yung ibang mga kamag-anak natin, kakilala natin na hindi follower ni Christ, paano na? At saka marami ring mga taong mahihirapan. Kaya ganun ang pagkakasabi yung tungkol sa small book. Gusto niyo bang malaman kung saan yung verse nun? Yung verse nun. Sa Revelation chapter 10 verse 9. So ang pinatutungkulan dito sa little scroll or small book na to is yung Book of Revelation. Revelation chapter 10 verse 9. So I went to the angel and asked him to give me the little scroll. He said to me, "Take it and eat it. It will turn your stomach sour, but in your mouth it will be as sweet as honey." So sa mouth niya, sweet as honey. Kasi maiisip natin na si Jesus Christ, parating na siya, magiging masaya na tayo. Pero sa tummy natin, kasi ito yung metaphor to. Okay? So, yung Bible, nagko-consist ng metaphor, saka may literal. Si Almighty Father ang reveal kung saan ang bandang literal at kung saan bandang metaphor.
Kaya, kung gusto natin matutunan ng Bible, hihingin natin ang gift of knowledge and wisdom kay Almighty Father. Kaya, ito ang Book of Revelation yon. Okay? So, dito sa Book of Revelation, may binanggit na 7 churches. Yung 7 churches na to is, pinatutuong ko lang to, tayo ito. Hindi to yung church ng mga nauna, hindi yon. Kasi tayo ang church eh. 'Di ba? Binasa na natin tayo ang church. So, ang first church na binanggit is Ephesus. Ang sabi dito, yung Ephesus, sa Revelation chapter 2 to, you've forgotten your first love. Ito yung Church of Ephesus. Ikaw ba isang Church of Ephesus? Nakalimutan mo na ba yung love mo, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ? Kahit follower ka ni Christ, kung yung heart mo hindi nagba-burn for them, for Jesus and for the Almighty Father, sa paglilingkod sa Kanya, baliwala ang pagiging isang follower of Christ mo. Loveless ang tawag sa'yo. Loveless Christian. Or you are a loveless church. Kasi, kinalimutan mo ang iyong first love. Kasi ang first love natin talaga, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Okay? So, tandaan yung Ephesus ha. Huwag tayo maging Ephesus. Ang pangalawang church na binanggit is yung Smyrna. Itong Smyrna, ito yung Christians or followers of Christ na nakaka-experience ng persecution dahil sa pagmamahal nila kay Almighty Father. Itong mga Smyrna na mga tao or Christians na Smyrna, kung i-describe natin, hindi sila mayaman dito sa mundo na to. Pero, ang tingin sa kanila ni Jesus Christ, mayaman sila because they are rich in heaven, kasi anak sila ni Almighty Father. Kasi, faithful sila. Okay? Yun ang mga Smyrna. Gusto ba natin maging Smyrna? Tapos, yung third church naman, or third kind of Christian naman, is yung tinatawag na Pergamum or Pergamos. Ito yung nagsasabi na Christian sila, pero they still worship idols. They still do sexual immorality, polygamy, or polyamorous. Maraming ganito ngayon na nagsasabi na Christian ako, pero maraming asawa sila. Nagnonood pa rin sila ng porno films. Ito yung mga Pergamum Christians. Hindi sila serious sa pagiging isang Kristiyano. Ito namang fourth kind of Christian, Thyatira Christian. Okay? Yan ang tawag natin, Thyatira Christian. Yung Thyatira Christian or church, corrupt sila. So, sumasali sila sa government. Di ba may mga nagsasabi na Christian sila pero sumasali sila sa government, nakikiayon sila sa mundo na to. Kasi ang government, madumi ang government. Alam niyo yon, no? May mga lobbying dyan. Nandyan yung mga tao na greedy. So, pag Christian ka, hindi ka dapat sasali sa government. Kasi makokorrupt ka.
At dito na rin sa Thyatira na to, or Thyatira, binanggit dito si Jezebel, dito sa Revelation chapter 2. Si Jezebel, babae siya na maraming pinapatulang asawa. Tapos, may mga hawak din siya ng mga babae. Tapos, yung mga hawak niya na babae, ibinibigay niya rin sa ibang mga lalaki para makakuha siya ng financial gain or pwesto sa lipunan. Di ba up to now may mga ganong ginagawa? Up to now ganon. Kukuha ng babae, ibabayad mo sa isang government official, tapos iba-blackmail mo. Ganon up to now. So noon pa man, meron ng ganon. So, may ganong klase ng Christian na hindi sila talagang totally Christian, kundi may mga ginagawa silang mga kalokohan. Tinatago nila. Balik tayo sa Pergamum, yung nagko-compromise. Okay? Yung okay lang yan, kahit may kabit ka, okay lang yan, brother, sister. Okay lang yan kahit brother, sister, homosexual ka, okay lang yan, tanggap yan ni Almighty Father. Oo, tanggap ni Almighty Father ang homosexuality. Pero, pag Christian ka na, ibang tao ka na, hindi ka na magpapatuloy ng pagiging homosexual. Although, hindi natin ginajudge ang mga homosexuals dahil at the last days, sila ang judge ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Pero for now, hindi natin sila dapat i-judge. Wala tayong karapatang mag-judge ng tao. Ang dapat lang natin gawin is pagsabihan ng maayos. May mga kakilala ako, no? May mga kamag-anak ako na homosexual sila. Pero, hindi ko sila ginajudge. Mahal ko sila. So, tapos na tayo sa Pergamum, no? Yung compromising church, tapos si Thyatira, ito yung corrupt church. Ngayon, itong Sardis church naman. Ito yung Sardis church naman is a kind of Christian, na dead Christian siya. Ibig sabihin ng dead, wala sa kanya ang Holy Spirit. Pag wala sa iyo ang Holy Spirit, dead Christian ka. You are a dead church. Kasi wala na ang Holy Spirit sa iyo. Hindi mo alam. Sa panglabas na anyo, akala mo Christian, maayos ang pananamit, saradong ang lahat, mahaba. Pero, sa gawa, hindi na sa kanila nakikita ang pagiging isang Kristiyano. Hindi nila sinusunod ang teachings sa Bible. Pero sinasabi ng Christian sila. Minsan nakikita ko sa internet, I'm so blessed. Tapos pag makikita ko, okay, sige, gusto mo yan. Hindi natin ginajudge yung mga ganon, no? Pero, yung mga tao, yung mga parang Sardis church, is a dead church kasi wala na sa kanila ang Holy Spirit. Ngayon naman, ito namang pang sixth na church or sixth kind of Christian is the Philadelphia Church. Itong Philadelphia Church, ito yung faithful church. Kasi, patient sila sa pag-aantay kay Almighty Father. Hindi sila nagbabago. They endure hardships, trials, and tribulations just to wait for our Lord Jesus Christ. They hold on to their faith in Christ. Itong mga taga Philadelphia or Philadelphia Christians or faithful Christians. Ang last naman na klase ng Christian is the lukewarm Christian. Itong Laodicea. Lukewarm church kasi itong Laodicea. Ano ba yung lukewarm? Hindi siya malamig, hindi siya mainit.
Sakto lang. Pag may service or meeting ng mga Christian, sige, punta ako, Christian ako. Pero pag wala ng mga kasamang mga Christian, kasama na niya yung mga hindi na gumagawa ng maayos, na hindi na ayon sa Bible, kaya rin niyang makibagay. So, yun yung tinatawag na lukewarm Christian. Parang dalawa ang pagkatao niya. Sa panglabas, Christian siya, pero wolf in sheep's clothing. Yun ang Laodicea Church or Laodicea Christian. So, kung tayo, ano ang pipiliin natin? Dapat maging Philadelphia Christian tayo. At saka nga pala itong Laodicea Christian, yung lukewarm church, mayaman sila. Dito sa earth, marami silang properties, marami silang business. Ito ang Laodicea Christian or the lukewarm church. Pero sinasabi nila na Christian sila, pero yung pakikipag-business dealings naman nila, pangmundo na to. Hindi sila naawa sa mga mahihirap. At kung naawa man sila, magbibigay sila ng donation or mga usually mga philanthropist to. Ibibigay nila yung pangalan nila. Ito ang pangalan ko, Christian ako, ito ang pangalan ko, ilagay mo na ako ang nagbigay nun. Ganon. Itong mga Laodicea Christian, mayayaman. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, Laodicea Christians or Laodicea Church, mayaman kayo. Isip nyo mayaman kayo? Hindi kayo mayaman. Kasi sa heaven, wala kayong kayamanan. Kung dito sa lupa, may kayamanan kayo, sa heaven, wala kayong naipon. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. So lahat ng ito, na 7 churches, si Jesus Christ ang nagbanggit nito. Kasi kilala tayo ni Jesus. Lahat may kaparusahan, pero lahat din, pag nagbago tayo, ang magigain natin is eternal life in heaven with Jesus. Yun lahat ang prize. Ngayon, kung hindi ka susunod, kung hindi ka magbabago, ipagpapatuloy ka pa rin sa kalokohan mo, so ang prize mo naman, eternal damnation. Anong pipiliin mo? Kasi dito sa mundo, hindi tayo forever. Walang forever sa mundo na to. So, dalawa lang ang pagpipilian mo. Eternal life with Jesus or eternal damnation in hell. So, mag-iisip tayo ngayon, ano? Mag-isip tayo. Balik na tayo dito sa 2 Thessalonians. Kaya nga binanggit natin yon. Pinaalala sa akin ni Almighty Father. Banggitin mo ang mga 7 churches. Kasi nga binanggit dito sa 2 Thessalonians chapter 2 yung Antichrist. Nalolokohin tayo. Ngayon nga, di ba niloloko tayo ng demonyo dahil ang pangloko niya sa akin, ang pangloko ng demonyo sa atin, laging kayamanan. No? Di ba? Laging, yayaman ka. Dito ka na yayaman. Magkakaroon ka ng magandang bahay, magkakaroon ka ng magandang kotse, magkakaroon ka ng magandang pera, makukuha mo lahat ng gusto mo, magiging sikat ka, lahat na magiging mapupunta sa'yo. Yun ang trap ni Satan sa atin. Puro pang dito lang sa lupa.
Pero after the life on earth, ano ang mangyayari sa'yo? Doon ka sa kanya. Sa impyerno ka. Na hindi nawawala ang apoy. Akala mo mahal ka ng demonyo. Hindi ka mahalan. Gusto ka niyang dalhin sa impyerno eh. Hindi ka niya mahal. Okay? Kasi yung iba dyan kasi may mga ano na yung ang tawag doon? Yung mga sumasamba sa demons. Akala nila mahal sila ng demons. Hindi nila alam. Pag dinala sila sa impyerno, swak ka dyan, akala mo, mahal kita, di ba sinungaling ako? O, ano ka ngayon? Ganun ang sasabihin sa akin, demonyo. Kasi nga sinungaling ang demonyo. Okay? Sinungaling ang devil. Sinungaling si Lucifer. Kaya, sino ang hindi sinungaling? Sino ang dapat natin pagtiwalaan? Nasubok na nakalagay na dito sa Bible, yung testimony lahat ng mga tao. Si Almighty Father, si Jesus Christ, loving and caring, ang Creator natin. Sila ang tunay na nagmamahal sa atin. Wala nang iba. Yung tunay na pamilya natin, na mag-iingat sa atin, nasa langit. Kaya dapat makabalik tayo doon. So, paano tayo makakabalik doon? Susundin natin yung sinasabi ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Huwag natin i-reject si Almighty Father. Si Jesus Christ ang mediator natin. Walang iba. Tigilan ng idolatry. Alam niyo naman, naintindihan niyo naman siguro pag sinasabi kong tigilan ng idolatry, di ba? Hindi lang idols yun, hindi lang icons yun, kundi pera o sarili mo, ina-idol mo, sinasamba mo yung sarili mo. Tao lang tayo. Alikabok lang tayo. Sana maisip natin yan. Hindi tayo importante kay Satanas, alam niyo ba? Pero kahit talikabok tayo, importante tayo kay Almighty Father kasi yung soul natin, galing kay Almighty Father. Siya ang creator natin. Even yung tinatamasa natin ngayon, na blessings, galing kay Almighty Father lahat. Okay? Ay, naka 30 minutes agad. Dito na tayo sa 2 Thessalonians chapter 3. On the other hand, sabi ni Paul, as for other matters, brothers and sisters, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored, just as it was with you. Sabi ni Paul na mag-pray tayo na yung word of God may spread sa lahat ng tao sa buong mundo. Okay? So yung Sentinel Island, wala pa rin nakakapunta doon. Pero yung Mariana Trench, no, may nakapunta na raw doon si James Cameron. Alam niyo ba yung Mariana Trench? Gusto ko na ikwento. Yung Mariana Trench, nabanggit ko na dati, yun ang pinaka malalim, deepest part of the waters or ocean. Mariana Trench, malapit sa Philippines and sa Bahamas, parang gitna, malapit sa Bermuda Triangle or sa Guam, ganon banda. Pinaka malalim yun. Delikado magpunta doon. Pero si James Cameron daw, na isang producer na gumagawa ng movie, nakapunta na raw siya doon. Okay? O, yun ang sabi niya. Pero, hindi siya nakapaglakad sa floor ng Mariana Trench. I-search nyo sa internet. Hindi siya nakapaglakad. Although napuntahan niya ewan ba, submarine bangs dadala niya. Nakita niya daw. Hindi ko alam kasi ngayon CGI na, maganda na ang graphics. So hindi natin ngayon alam kung totoo ba ang mga graphics na nakikita na natin sa sa internet kasi maganda na. Parang totoo. Kahit tao, di ba, na ma-manipulate. Madaling i-manipulate lahat. So, sabi niya, nakapunta na, pinapakita sa news, no? Isa na namang galing sa isang country na powerful ang nakapunta sa ilalim ng
Mariana Trench, pero hindi siya nakapaglakad. Okay? Kaya dapat i-check natin lahat, no? Pero hindi natin ma-check lahat. Ang pagtitiwalaan natin, wala tayong pagtitiwalaan kundi si Almighty Father at si Jesus Christ. At dapat ma-share ang Word of God sa lahat ng tao. Pero naniniwala ako na kahit walang makapuntang Christian sa Sentinel Island, meron namang mga magpapakita si Almighty Father ng vision sa kanila or sa dreams. Nagtitiwala ako kay Almighty Father. Kasi lahat ng tao kailangan malaman ang Word of God para at the end of times walang sisihan o hindi mo ako shinera, hindi ko alam yan, hindi ako na-inform, sorry, walang ganon. So lahat tayo may inform. Simula nung create ang mundo na to up to the time sa pagdating ni Jesus Christ, may inform tayo na si Jesus Christ ang Savior natin. May mga tao na maniniwala, may mga tao na hindi at magiging sarado ang isip nila. So yung mga taong maniniwala na yun ang pinili ni Almighty Father. Tingnan niyo nakalagay dito. But the Lord, and pray that we may be delivered from wicked and evil people, for not everyone has faith. So hindi naman lahat ng tao may faith eh. May mga salbahe na tao na gustong i-persecute yung mga Christians. Gaya na itong sinabi ni Paul na ipag-pray siya na hindi na may ingatan siya, okay? Pero di ba pinatay nga siya si Paul? So ibig bang sabihin hindi siya na-deliver from the wicked people? Na-deliver si Paul from the wicked people kasi inalis na siya ni Almighty Father dito sa lupa na to. Dinala na siya sa heavenly kingdom ni Jesus Christ. Kaya na-deliver si Paul. Okay? Kasi baka sabihin, hindi na ma-deliver, ba't pinatay siya? O, ng mga wicked people. Na-deliver si Paul. Kasi nga, itong lupa natin, ang daming wicked people dito sa earth. O, ituloy natin. Pero nung time na ito, nasusulat niya, buhay pa siya syempre, no? Ituloy natin. But the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Sabi ni Paul. So, ibig sabihin, pinapraise ni Paul ang mga tao, ang mga Christians na protektahan sila against the enemy. Ulitin natin. No? So, yung mga tao ba na to na nandito sa Thessalonians, hindi ba sila pinotektahan ni God? Kasi wala na sila sa mundo na to eh. Pinotektahan sila ni God. Kaya nga kinuha na sila ni Almighty Father God. Dinala na sila sa heavenly kingdom. We have confidence in the Lord that you are doing and will continue to do the things we command. May the Lord direct your hearts into God's love and Christ's perseverance. Yun ang sabi ni Paul sa sulat niya. Na mag-persevere kayo, gaya ni Christ, at yung pagmamahal ni Almighty Father, laging nasa puso, dapat natin. Ito natin sa verse 6. In the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle and disruptive and does not live according to the teaching you received from us. So dito, noon pa lang, may mga standby na, no? Idle kasi, may mga lumayo daw sa isang believer na idle. Ibig sabihin, na-share na to ng Word of God, pero idle siya, wala siyang ginagawa. Lumayo daw sa believer na ganon.
Keep away from every believer who is idle and destructive and does not live according to the teaching received from us. So may believer, pero nanggugulo siya. At wala siyang ginagawa kundi ang manggulo, gumawa ng kalokohan at kaguluhan. For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. So, itong si Paul, sinasabi niya rito, yung example niya na nagtrabaho siya. Okay, hindi siya naging idle. At yung pagkain na pinagtrabahuhan niya, yung pagkain na yun, binayaran niya yun. Walang binabanggit dito si Paul na tithes, no? Na may nag-offer sa akin ng mga tao, walang binanggit, di ba? So, ang sinabi ni Paul, nagtrabaho siya. So, ano yung trabaho na yon? Ang trabaho niya is to share the word of God. Do not muzzle an ox while it is treading. So, yung pakain sa kanya na yun, yung habang nag-share siya ng word of God, yung pakain na yun, yun na ang bayad. Okay? Noong time na yun. Kasi, hindi natin alam kung may pera ba ang mga taga-Thessalonians or wala. Pero, pinapakain siya. So, yung kabayaran na to is yung nag-share siya ng word of God. Kasi, syempre, pag mag-share ka ng word of God, manghihina ka, kailangan mong kumain. So, ganun ang ginagawa ni Paul. Ito pa, idinagtang niya, no? Idinugtong niya. On the contrary, we work night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you. Para hindi kami maging pabigat sa inyo. Kahit gabi at umaga, nagtatrabaho kami. Hindi natin alam kung anong trabaho pa ang ginawa ni Paul. Para hindi siya maging pabigat sa mga fellow Christians, sa mga believers, na shinare niya ng Word of God. Kasi siya nag-share ng Word of God sa mga Thessalonians, no? Pero kahit nag-share siya ng Word of God, siya ang naging tatay-tatayan nila, hindi siya naging pabigat. Di ba yung mga leaders ngayon, pabigat? O, leader nyo ako, magbigay kayo ng tithes, pakainin nyo ako. Ganon, di ba? O, may tithes yan, may offering yan, may faith promise pa yan, may building fund pa yan, for the ministry of the men, magbigay pa kayo, for the ministry of women, magbibigay pa kayo, pati yung ministry ng mga children, may Christmas party yung mga children, magbigay din kayo, ang daming gastos, di ba? Dito, meron mang binabanggit na ganon? Wala naman, di ba? Kasi nga, naiba na ang covenant. Nawala na ang high priest. Dahil yung mga high priest, sila ang kumukuha ng tithes kasi yun ang sweldo nila. So since wala na ang mga high priest, nagiba na ang temple, nawala na kasi tayo ng temple ni Christ, ang mga tao na wala na ang tithes. So ang ginagawa na lang ng mga nagtuturo sa mga Christian ng time na yon, gaya ni Paul, nagtatrabaho siya, laboring and toiling, day and night. At saka yung kinakain niya, pinagtatrabahuhan niya. Ay, tuloy natin, ano? We did this not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate. Ayan. Sabi ni Paul, ginagawa ko to hindi dahil sa wala naman kaming rights para humingi sa inyo ng tulong. Merong rights na humingi ng tulong. Halimbawa, pwedeng pengi pagkain, gano'n. Ganon. Pwede, may rights sila, no? Kasi nga, nagtatrabaho si Paul, nag-share siya ng Word of God sa mga tao kung saan siya nagpupunta dahil yun ang trabaho niya. Pero, hindi niya ginagawa ang manghingi. Ang ginagawa niya, nagtatrabaho siya para ipakita sa kanya sa mga nakakababa ng ranking sa kanya or kasi siya ang pinaka tatay-tatay, diba? Para ma-imitate siya, gayahin siya, parang si Jesus Christ. Ganon. Parang si Jesus Christ, ginagaya ni Paul si Jesus Christ. So sabi ni Paul, di ba, gayahin din natin siya.
Kaya, ganun ang ginagawa niya kasi nga ginagaya niya sa Jesus Christ, nagpagpapakumbaba siya. For even when we were with you, we gave you this rule, the one who is unwilling to work shall not eat. Kung sino ang hindi nagtatrabaho, hindi kakain. Yun ang sabi ni Paul. Ha? Willing to work. Yun ang sabi ni Paul, kung hindi ka willing na magtrabaho, hindi ka pwedeng kumain. Kaya yung mga leaders niyo, pwedeng kumain yan kasi nagtatrabaho sila para kay Almighty Father. Pero walang sinasabing tithes dito. Kaya nga nagpapakapagod, di ba, si Paul? Kasi kung may tithes dito, hindi na magpapakapagod si Paul na magtrabaho night and day. Haggard na si Paul. Hindi na siya matikas gaya ng dati. Ibinigay na niya ang buhay niya, lahat-lahat kay Jesus Christ. Di ba mataas ang pinag-aralan ni Paul dahil yung Old Testament, alam niya lahat yon. So, kung hindi siya nagtiwala kay Jesus Christ, siguro mataas na yung ranking niya dun sa pagiging Jew niya. Pero iniwan niya lahat yon para kay Jesus Christ. Iniwan niya lahat. Di ba ang pagiging isang leader ng mga Jew, may mga perks yon na i-respect ka ng mga tao, tapos pag may mga kainan sa middle ka ng yung ikaw ang uunahin, ganon, special treatment ka. Iniwan lahat ni Paul yon para kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, iniwan niya yung kanyang pagkahari in heaven, ang pagiging anak ni Almighty Father para sa atin. Kaya babalik ulit tayo kay Jesus Christ dahil siya ang pattern natin. Ituloy natin, We hear that some among you are idle and disruptive. They are not busy. They are busy bodies. Sabi ni Paul dito. Hindi busy yung mga ibang mga Christian dyan, ibang mga believer. Kaya, nagkakaroon ng kaguluhan. Kasi nga, walang ginawa, kundi lang, ano lang ginagawa na. Siguro, magmi-meet lang sila, tapos, patingin-tingin lang, ganon. Walang ginagawa. Hindi man lang yung meeting place nila, kung maglinis siya o mag-share siya ng word of God sa mga ibang tao, kasi pwedeng gano'n ang gawin, pero hindi busy, walang ginagawa. Such people we command and urge in the Lord Jesus to settle down and earn the food they eat. So nakikikain lang din doon, walang ginagawa. And as for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good. So, tayo, gawin natin lagi ang tama. Pagtrabahuhan natin yung kinakain natin. Ako, pinagtatrabahuhan ko yung kinakain ko. Ito, nagtatrabaho ako ngayon. Nag-share ako ng Word of God sa inyo. Binabasahan ko kayo ng Bible. Ano bang ibig sabihin ng busybody? Sabi kasi ni Paul, they are not busy, but they are busy bodies. Ano ba ang busybodies? Yung busybodies, ibig sabihin nun, nakikisaw-saw ka sa bagay na hindi ka naman kasali. Nakikichismis ka, nakikichika ka,
nakiki-interfere ka sa business ng may business, hindi ka naman pwede, hindi ka naman importante doon, hindi ka naman kasali. Troublemaker. Gossip. Ha? Troublemaker, gossip, scandalmonger. May mga skandalo. Yung mga busybodies, ganun ginagawa. Muckraker, eavesdropper. Mga nakikinig. Ano yung pag-usapan? Makikinig lang, ganun. Ganun pala yung ano nila, chismis sa iba. Intruder, gawker, nosy, snooper. Rubberneck, laging mahaba ang neck. Anong ginagawa? ano yun? Ano yung bagong chika ron? Ganon. Ganun mga busybodies. May ganun akong kilalang tao, no? Kumikita sila sa ganon. Yun ang trabaho. Para masiraan ng isang tao. Ganun, ano ang ginawa niya? May ganon eh. Ang trabaho niya, busybody siya. Isusumbong niya ang isang tao. Yun ang gagawin niya. Babantayan niya lang isang tao. Tapos pag may nakita siyang kahit anong ginagawa, mas mabuti man o masama ang ginagawa ng babae. Nung tao na yun, mabuti man o masama ang ginagawa ng tao na yun, ang gagawin niya ng busybody na yun, isusumbong niya ngayon, isusulsul niya ngayon. Doon sa isang tao nag-utos sa kanya. Yun ang pinakatrabaho niya, doon siya nagkakapera. May ganun akong kilala. Wala namang ginagawang masama. Pero, nag-uumpisa ng gulo kasi eh. Okay? Nag-uumpisa ng away. May kilala akong ganon. Na-experience ko na yon. Okay? Kaya wag tayo maging busybody kasi ang pangit. Hindi yon gawain ng isang Kristiyano. Tuloy natin na, take special note of anyone who does not obey our instruction in this letter. Do not associate with them in order that they may feel ashamed. Ang tindi ng sinabi ni Paul dito. Kung sino man ang hindi sumusunod sa letter na binigay ko, sa instruction ko, huwag kayong makikisali sa kanila para mapahiya sila, para maisip nila na mali ang ginagawa nila. So, huwag tayong makiki-associate sa mga tao na mali ang ginagawa. Although, mahal natin sila, huwag tayong makiki-associate kasi mahahawa tayo. Tumatalon ang bad spirit. Ito nagtong ni Paul, no? Yet do not regard them as an enemy, but warn them as you would a fellow believer. Pagsabihan, pero hindi natin sila kaaway. Pagsasabihan lang. Para malaman nila na mahal pa rin natin sila. Pero yung gawain na ganun, wag natin silang iingganyo. Ay, chismis ba yan? O sige, makikisali ako. O di padami na napadami ang chismis. O nawala na ngayon yung holiness ng mga tao kasi puro chismis na ang lumalaganap sa congregation nyo, sa meeting place ninyo, puro chismis na. Yun na ngayon ang nagmamayani, hindi na yung word of God, hindi na yung spirit ni Almighty Father. Kaya kung may naririnig kayo na chismis sa inyo, i-stop nyo na pagsabihan nyo. Or pag may nagpa-post sa internet ng, minsan may mga cryptic message, di ba mga tao sa internet? Pag may, Christian to, ba't nag-post to? Kausapin mo through private message, okay? Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you. I, Paul, write this greeting in my own hand, which is the distinguishing mark in all my letters. This is how I write. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. So, nag-greet na si Paul dito sa huling letter niya sa mga taga Thessalonica. Sulat kamay niya raw ang ginamit niya rito kasi gito ang gamit niya. Nagsasign siya sa pinakahuli. So, pinagsabihan tayo ni Paul, no?
Wala akong makita mga kachismisan dito dahil mag-isa lang ako. Chismis sa sarili ko. Okay. Lagi tayong magbabasa ng Bible, no? So, tapos na tayo sa 2 Thessalonians chapter 3. Pagpa-pray natin kung ano ang susunod na babasahin natin. Okay? Kayo rin din ang ganyan, Jesus. Ano ba bang sa tingin mo ang susunod kong basahin? Kakausapin ka ni Jesus. Ipapakita niya sa'yo through the power of the Holy Spirit. Okay? Magpagkumbaba lang tayo. Mahalin natin sila kasi mahal na tayo. Lagi tayo magpipray, at naingatan tayo sa lahat ng oras at panahon. Pero gaya nga ng sabi ko dati, hindi porke nawala na si Paul, hindi siya iningatan ni Almighty Father. Hindi porke na pinatay siya ng mga tao, hindi siya iningatan ni Almighty Father. Iningatan siya ni Almighty Father. Iningatan yung soul niya. Kasi yun ang way, yung pagkakapatay kay Paul, yun ang way to glorify God. Kasi nag-sacrifice siya ng buhay niya for Jesus. Okay? So, ganoon din tayo. Kahit ano ang sabihin sa atin, ano ang i-persecute tayo ng mga tao, tuloy lang tayo kasi iingatan tayo ni Almighty Father. Yung soul natin, iingatan ni Almighty Father. Kung time na natin para kunin na niya tayo. Thank you, and God loves us all so much. Huwag tayo magsasawa kasi si Jesus hindi nagsasawa sa atin. Hindi sila nagsasawa na patawarin tayo. Hindi sila nagsasawa na kausapin tayo. Thank you, and God loves us all.